Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-350 na kabanata. Walang takas. Huwag nyo nang subukang tumakas pa, wika ni Zike. Ang boses nito ay nakakatakot at marami sa mga tao ang napahinto. Mahigit 300 tao ang nasa bulwagan, pero sila ay hindi nahihigit pa sa langgam para sa 4 na pari. Si Chelsea ay sinubukan kuhain ang kanyang cellphone, at susubukan tumawag sa police station. Hello, humihiling ako ng mabilisang suporta ng kapulisan. Pero walang sumasagot. Mukhang ang kanyang cellphone ay biglang nawala ng signal. Si Rufus ay pinakalma ang kanyang kumakabog na puso, at tumingin sa kanyang paligid. Ang lahat ng exit ay sarado, na nag-iwan sa kanya ng isang paraan. Kailangan niyang lumaban, at nagdesisyon siyang lumaban hanggang kamatayan. Ang isipin na pakalmayan ang sarili, ay nagapi rin siya ng pakiramdam ng kalungkutan. Mula sa unahang linya ng pag-atake, si Rufus ay tumingin sa mga lalaki, at sumigaw para sa kanyang mga pamilya. Ang ika-4 na henerasyon ng pamilya ay sa harapang linya, at ang ika-3 henerasyon ay sa likod. At ang pinakamatanda, at mahina ay sa likuran. Pinilit niya maging kalmado, upang may ayos ang kanyang pamilya, upang makipaglaban sa 4 na mandirigmang pari. Alex, pakiusap, bumalik ka na kaagad dito. Wika niya sa sarili. Alam niya na kung wala ang tulong nito, matatalo sila sa labanang ito, at malaki ang magiging kabayaran. Upang bigyan ng lakas ng loob ang mga tao, sinabi niya. Ilang minuto na lang ay babalik na si Alex. Kailangan pa natin maging matatag ng kaunti. Maging matatag tayo, at lumaban ng buong lakas, hanggang makabalik siya dito. Ang 4 na pari ay tumawa nang marinig ang pagsisinungaling ni Rufus. Pagkatapos ay nagbigay sila ng walang awang atake, sa harapang linya ng Clifton family. Sila ang mga nakababatang miyembro ng pamilya, at karamihan sa kanila ay maganda ang pangangatawan at mataas ang enerhiya. Marami sa mga ito ay nagsanay sa martial arts bilang tradisyon ng pamilya Clifton. Gayunpaman, wala silang laban sa mga mandirigmang pari. Sa maikling sandali, mahigit 100 tao ang nasa sahig, balot ang kanilang katawan, nakadapa at walang malay. Si Rufus ay humihingal kung gaano kabilis na dinispatya ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Lalabanan ko kayo, sigaw ni Rufus, at nang susugod na siya, upang umatake. Hinawakan siya ng dalawa niyang pinsan. Pareho itong may luha sa mga mata, at sinabi ng isa. Rufus, hindi ka dapat makipaglaban sa kanila. Ang papa mo ay wala dito, kaya kailangan mong mamuno. Kailangan ay manatili kang ligtas. Ako ang in charge, sa isip ni Rufus na nagpapanik. Ang sitwasyon ay delubyo. Para sa buong pamilya na matalo sa isang pagkakataon, ay hindi katanggap-tanggap. Ang pamilya ay aalipustahin ng lahat sa buong syudad. Sinubukan niyang kontrolin. Ang lahat ng mandirigma ay umatake agad, sigaw niya. Nang marinig ng pamilya ang bagong plano ni Rufus. Lahat sila ay kumuha ng sandata na kanilang mahahawakan, at lulusubin ang 4 na pari. Gayunpaman, ang karamihan sa natitirang pamilya ay matatanda na at mahihinak kaysa sa unang linya. At ang kanilang kalaban ay masyadong malakas. Sa kaunting pagsisikap, ang 4 na pari ay tinalo ang mga ito, at ang lahat ay nakahiga. Tapusin na natin ito, sigaw ni Zike sa iba. At pinatindi ang kanilang atake sa mga natitirang miyembro. Ang atake nila ay mabangis, at ginamit ang kahit ano bilang sandata. Ang isa ay kumuha ng lamesa at ginamit, upang pabagsakin ang lalaki ng sabay-sabay. Ang eksena ay malaking kaguluhan. Rufus, pinabagsak nila ang aking anak, tangis ng isa sa kapatid ni Rufus. Papatayin ko sila, mabangis niyang sigaw. Pagkatapos, ang 5 niyang pinsan ay nagmadali upang tulungan siya. Ang mga pari ay nag-umpisang mag-relax. Alam na halos malapit na silang manalo. Nang ang isang lalaki ay lumusab kay Zike na hawak ang patalim sa kanyang kamay. Nakinuha ang pagkakataon na maging swerte sa kanyang konsentrasyon, nagawa niyang magbigay ng malaking hiwa sa katawan ni Zike. Malakas siyang sumigaw sa tagumpay, sa kanyang nakamtan. Halos sumabog sa galit ang mga mata ni Zike, pero ang nakababatang kapatid ni Rufus ay hindi natatakot. Lumusob muli ito, hawak ang patalim sa kanyang harapan. Pero si Zike ay nagawang tamaan ang ulo nito, ng paa ng bangko. At bumagsak ito, bago pa siya masaktan muli.
Sumigaw si Rufus. Ang mga luha ay umagos sa kanyang pisngi, nang makita niya ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa kanilang pamilya, ang kapatid niyang iyon ang pinakamalakas. Pero ngayon ito ay nahihirapang nakahiga, at sinusubukan pa rin na itusok ang patalim sa pari. Nanginig sa takot si Rufus habang pinanood si Zeke na hinawakan ang kanyang kapatid sa braso, at binali ito ng may malakas na lagutok, at nabitawan na nito ang patalim. Ang mukha nito ay may matinding paghihirap pero ipinagpatuloy nito ang pagsipa sa kanyang kalaban. Si Zeke ay tumawa, habang inapakan ang binti ng lalaki at binali ang lulod. Gusto mo pa rin akong labanan? Tumawa ito sa lalaking namamalipit sa sahig. Ang biktima ay dumura sa mukha ng pari, na nabahira ng dugong may laway sa pisngi. Naging mas nakakatakot at mapanganib ang buo nitong mukha. Inapakan niya ang kanyang biktima sa mukha at tuluyan nang nawalan ito ng malay. Natatakot itong pinanood ni Rufus. Sa isip niya, ang kapatid ko. Lumaban ka sa abot ng iyong makakaya. Ikaw ang tutuong bayani ng pamilya Clifton, at dapat ka naming papurihan. Habang tumingin siya sa katawan na, nagpapatuloy magpatong-patong. Napagtanto ni Rufus na ang tanging niyang pag-asa ay hanapin ang alarm. Nag-focus siya hanapin ito sa buong bulwagan. Ang mga pari ay nagpapatuloy sa pag-atake sa miyembro ng pamilya. Nang sandaling iyon mga nasa 50 tao na lang ang natitirang nakikipaglaban mula sa 300 bilang na lumusob. Ang mga natitira ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, nang bigla silang nakarinig ng kalansing na tunog. Ito ay si Jessup na sa wakas ay natanggap na ang alarm, at sinusubukan na tawagan si Rufus. Papasigaw ni Rufus. Si Papa. Binuksan niya ang device na may luha na umaagos sa kanyang pisngi. Walang nagsalita na kahit sino. Ang lahat lang ng kanilang magagawa ay tumingin at mamuhi sa apat na pari. Ano ang ingay na iyon? Tanong ni Zeke kay Rufus. Si Zeke ay lumipad patungo sa kanya at inagaw ang alarm. Itinapon niya ito at inapakan. Ang device ay tumigil. Walang makakatakas sa kanilang parusa. Wika ni Neo na may nakakatakot na boses. Pagkatapos ay lumapit upang dakmain si Rufus. Pero si Rufus ay sobrang ligsi. Gumulong ito sa kanyang kinatatayuan at umilag upang hindi maabot. Ang lakas ng loob mong umilag sa akin. Ikaw ang in charge dito, pero nasaan si Jessup? Tanong ni Neo. Si Rufus ay tahimik. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Tama bang tawagin ang kanyang papa? Pero alam niya na kailangan nila si Alex upang magkaroon ng pag-asa na matalo ang apat na mandirigmang pari. Kung hindi nila ito matatalo, lahat sila ay pwedeng mamatay. Lalabanan kita, si Rufus ay sumigaw habang lumusob. Kailangan niyang lumaban sa lahat ng kanyang makakaya. Ika-351 na kabanata. Ang paghihiganti. Maghanda ka sa iyong pagkamatay. Itinaas ni Zeke ang kanyang manggas, sinuntok si Rufus ng malakas at bumaliktad. Malakas itong bumagsak mula sa hangin na may kalabog. Si Rufus ay sumuka ng dugo, at pinilit na makabangon, ngunit hindi na niya kayang tumayo muli. Paano si Jessup? Wika ni Orion. Habang nakatingin ng pababa kay Rufus. Si Rufus ay tumingin lang kay Zeke, na may sobrang galit sa mga mata. Malamig ang tingin nila, at desperadong patayin ang isa't isa. Commander, bakit sinasayang mo ang iyong oras sa pakikipag-usap ng walang kwenta, sa lalaking ito? Basta patayin mo na lang siya. Kahit saan nagtatago si Jessup, ay makikita natin siya. Hindi siya makakatakas sa atin. Si Jax ay lumakad sa harap, at pumorma, handa na itong patayin. Masyadong magiging madali kung papatayin siya. Gusto ko siyang magdusa, wika ni Zeke. Inunat nito ang daliri at marahan na idinikit sa ibabaw ng ulo ni Rufus. Butil-butil na pawis ang tumulo sa mukha ni Rufus at pinagnalit ang mga ngipin. Biglang naramdaman niya ang libo-libong insekto, ang kumakagat sa buo niyang katawan. Ang pangangati at sakit ay nagpatuloy. Sa ibang paraan, ito ay mas masahal pa sa kamatayan. Patayin muna ako, wika ni Rufus. Ang mukha nito ay namamalipit sa sakit, at nahihirapan huminga. Sa palagay mo ay ikaw ang magdedesisyon, tumawa ang pari. Biglang isang malakas na boses ang narinig sa bulwagan. Ang pintuan ay bumukas, at mabilis na pumasok si Alex at Jessup. Ano ang nangyayari dito? Si Jessup ay lubhang nanginig.
Hindi na niya kayang maging kalmado. Tumakbo siya sa paligid ng pasilyo, na tumingin sa isang lugar, at pagkatapos ay sa iba. Ang katawan ng kanyang mga kamag-anak ay nakakalat sa lahat, ang iba ay wala ng malay. Ang iba ay umuungol at pinipilit bumangon. Ito ay terrible. Hindi. Ang boses ni Jessup ay garalgal, at ang mata ay nakapikit. Inisip ang kakilakilabot na eksena. Makakaligtas ba ang aking pamilya? Ang pamilya Clifton ay naging malakas sa ilang henerasyon. Siya ay nadaig ng pagkabigla at pighati, sa itsura ng kanilang tahanan na sinakop sa ganitong paraan. Nang siya ay mawawalan na ng malay, hinawakan ni Alex ang kanyang braso, at pinigilan ang pagkokolaps. Hindi, mariin na wika ni Alex, hindi ka pwedeng bumagsak. Nakaramdam ito ng malakas na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Si Jessup ay nanatiling nakatayo. Tumingin siya sa kanyang mga pamilya, na mahigpit na nakahawak sa kanyang puso, at nakita ang ibang grupo sa gilid, umiiyak. Pagkatapos ay bumaling ito sa mga pari. Ang boses nito ay malungkot ngunit galit. Magbabayad kayo sa lahat ng inyong ginawa. Jessup Clifton, sa wakas ay dumating ka na. Pasensya na, pero kailangan munang mamatay ngayon. Ngumiti ng masama si Zeke. Ito ang mga nangyayari kung hindi ka tapat sa ating Panginoon, naiintindihan mo. Tumawa si Jessup, isang hindi kilalang tawa ang nakita sa kanyang mukha, habang hawak ang bilog na puting phoenix mula sa kahadeyero ng pamilya. Nang may taas ang bato, isang mahinang liwanag ang lumabas mula dito. Isang limbo ang bumalat sa paligid ng bato. At ang ilaw ay lalong lumiliwanag. Isa pang nagliliwanag na ilaw ang katulad nito ang nakita sa bulwagan. Ang bagong pinagmumula ng liwanag ay mula kay Debbie. Nagniningning ito mula sa kanyang balat na katulad ng isang farola. Ang pares ng ilaw ay lalong nagliliwanag, hanggang ang sinag ay bumalot sa bato, at sumabog. Nabasag katulad ng isang liwanag ng bituin. Sa panunood ng nagaganap, ang mga pari ay nanginig. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang phoenix ay napatunayan ang pagkakatulad sa isang banal, bulong nila. Walang pag-aalinlangan na siya ang hinirang. Pagkatapos ng lahat ay dumating na ang oras. Si Jessup ay naghinagpis sa matinding kalungkutan at galit. Paano ninyo nasasaktan ang mga inosenteng tao? Tanong niya, pero siya ay hindi pinansin. Ang mga pari ay nabigyan na ng palatandaan. Ngayon ay kailangan na nilang ubusin ang pamilya Clifton. Oras na para tapusin ito. Si Zeke ay mabilis na itinuon ang pansin at nag-focus kay Jessup. Lumukso ito sa hangin. Ang katawan nito ay pumailan lang at inunat ang kamay, aabutin ang lalamunan ni Jessup. Alam ni Jessup na ang mga mandirigma ng Black Orchids ay makapangyarihan at sinanay mabuti. Ipinikit nito ang mga mata, naghahanda para sa kanyang nalalapit na kamatayan. Pero hindi niya nakita ang biglang liwanag ng ilaw, o ang paglakad ni Alex sa harapan nito, at itinulak ang pari palayo. May malakas na banggaan ng mga kidlat at nagngangalit na mga tunog. Ang hangin ay umihip ng malakas at bumalot ang makapal na ulap sa kisame. Ang pari ay tumilapon sa puwersa ni Alex, gumulong ito ng ilang ulit palayo, bago nakabalik sa pagtindig. Pero ito ay nanatiling nakatayo at hindi gumagalaw. Ano ito? Reklamo ng matandang pari. Tumingin siya sa malamig na mukha ni Alex, ang puso nito ay puno ng galit. Si Jessup ay hindi pumunta ng mag-isa sa salo-salo. Nagdala siya ng ekspertong mandirigma. Kahit na, nagkamali si Jessup sa pagkalkula. Sila ay 4, at sila ay hindi magagapi. Si Jessup ay nakagawa ng walang ingat na pagkakamali. Magbabayad kayo, sa lahat ng inyong nagawa. Ulit ni Alex sa mga sinabi ni Jessup, ang boses nito ay malamig. Tumayo ito sa kanyang fighting pose, ang kanyang kamay ay nakadiretso, at ang mukha niya ay namilipit sa galit. Ang mataling nitong mata ay nakafocus sa pari, at nagsimulang lumiwanag. Ang kaunting liwanag katulad ng isang bituin sa kalangitan, ay nagbigay ng pag-asa sa pamilya Clifton. Ang grupo ng mga taong nasa gilid na luhaan, ay bumaling at pinunasan ang kanilang mga luha, na umaasa kay Alex. Alex, mag-ingat ka, wika ni Jessup na tumaas ang kilay, nakaukit ang takot at pag-aalala. Ang isa sa kanyang apo ay lumapit, natatakot at namumutla. Lolo, gamitin natin ang pagkakataong ito at lumabas. Tumigil ka, si Jessup ay galit.
Hindi nila pwedeng iwanan ang kanilang mga kaibigan at pamilya sa ganitong pagkakataon. Iyan na ba ang pinakamagaling na magagawa mo, panunuyan ni Alex kay Zeke? Among ilang pari, maglaban na tayo. Nakalimutan na nito ang lahat, at nag-focus na lamang kay Alex. Nakaramdam siya ng walang pagpipigil na galit sa hindi pagrespeto ni Alex. Ang kanyang sentimiento ay naibahagi sa tatlong pari. Naramdaman din nila ang sobrang insulto. Sila ay sikat sa buong Canada dahil sa kanilang kakayahan. Pero sila rin ay pabigla-bigla at walang ingat. Alam ni Alex na kapag ipinaliwanag niya na ang kanilang kakayahan sa martial arts ay hindi magaling, makukuha niya ang pagkakataon sa pagiging bare-bare ng mga ito, at matatalo sila. Walang pag-aalinlangan, ang pari ay tumalon, at pinalayo ang kanyang suntok, upang sagpangin si Alex katulad ng isang tigre, sa pagtugis ng kanyang biktima. Ang itim niyang damit, ay tumaas at pumilantik sa hangin, habang sumuntok. Ang momentum ng kanyang suntok, ay itulak ang hangin patungo sa ulo ni Alex. Gamit ang buo nitong lakas, ang pari ay walang awang umatake. Kahit na ang kanyang suntok ay kumislap sa kanyang paggalaw. Nakabisado na niya ang kasanayan sa pagwasak sa kanyang kaaway. At intensyon na durugin si Alex, katulad ng isang kulisap, sa mabilis na galaw. Ang kanyang boxing ay mabilis katulad ng isang mabilis na kidlat, at nagawa niyang mapa-atras si Alex. Pero si Alex ay walang intensyon na sumuko. Iniangat nito ang kanyang kamao, at handang lumaban sa kanyang katunggali muli. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Zeke, at ang pasilyo ay nagsimulang yumanig na parang tinamaan ng lindol. Ang lakas ng loob mo na hawakan ako, binata. Sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Itinaas ni Zeke ang isa pang kamay, at naghahanda sa pag-atake. Ang sahig ay yumanig sa kanilang paanan, ang mga ilaw sa kisame ay dumuyan. Ang kumukutitap na usok at alikabok, ay nagsimulang lumabas sa sahig at kumalat sa lahat. Mr. Alex, sigaw ng mga tao. Ang lahat ay nag-alala. Hindi makita kung ano ang nangyayari, dahil sa alabok at usok. Magagawa ba ni Alex na matalo si Zeke? Sila ay natakot. Ang usok at alikabok ay bumalot kay Alex, at nawala na ito sa kanilang paningin. Habang marahan itong kumakalat, lalo siyang hindi nakita, na nakapagbagabag kay Jessup. Si Alex ay nakatayo, sa maraming ulo na mas maliit na parang ang kanyang mga binti ay putol. Si Jessup ay napayuko, nagbabanta ang mga luha. Nang biglang nagsalita si Alex. Huwag mong isipin na masyadong mataas ang iyong sarili, ang boses ay narinig. Maliwanag na naging matalino sa usok, katahimikan, at lamig. Paanong nangyari ito? Pinanood ito ni Jessup, at nabigla, nang si Alex ay pinunasan ang dugo mula sa kanyang mukha. Nang ang usok at alabok ay naibalik muli. Alam ni Jessup kung ano ang mangyayari, at nakita niya na siya ay mali. Si Alex ay hindi nasaktan, pagkatapos ng lahat. Ang katotohanan, siya ay nakatayo ng matuwid na nakatingin sa mga pari. Si Zeke ay nakatayo sa ibabaw niya, dumudugo at hawak ang kanyang tiyan. Si Alex ay nagawang ibalik ang puwersa ng atake ni Zeke sa kanya. Bagaman siya ay naitulak sa sahig, si Zeke ang nasaktan sa sarili niyang atake. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.